sa inilabas na datos ng Christianity Today nung last year 2024, ipinakita nila ang lumalaking ngunit nakakabahalang alalahanin sa mga iglesia na kung saan marami ang nagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, nagpapakilala silang Kristiyano, pero namumuhay sila ng iba doon sa kanilang pinoprofess o doon sa kanilang pinapahayag. At ayon sa datos na inilabas nila, 60% ng self-identified Christians ay nagbabasa naman ng Biblia, while only 30% ang consistent na sumusunod doon sa mga katuruan ng Biblia. At ito ay nagpapakita lamang ng nakakabahalang paghihiwalay between doon sa ipinapahayag na pananampalataya at doon sa totoong pagsunod sa ipinapahayag na klase ng pananampalataya. At kung yan ang concern last year 2024, ganyan din yung concern ni Apostle John sa kanyang sulat sa unang 1 na binasa kanina ni Tito Jacob. Ang ebanghelyo ni Juan dito sa first epistle niya ay sinulat upang bigyan ng assurance yung mga mananampalataya patungkol sa kanilang kaligtasan. Pag binasa natin yung Book of John ay patungkol ito sa kasiguraduhan o assurance ng salvation. Ngunit sa kabila niyan ay pinapakita rin dito ni John na siya ay nagbibigay ng babala laban sa mga false teachers na nagdi-distort sa mensahe ng ebanghelyo. Dito sa chapter 2 ay ipinakita niya ang diferensya ng totoong nakakakilala kay Kristo at doon sa mga nagpapahayag lang ng pananampalataya o nag-aangking kilala nila ang Panginoong Jesucristo. At ang argument niya ay ang pagsunod o yung obedience is a natural fruit of true fellowship with Christ. Ibig sabihin, natural itong lumilitaw sa isang taong merong totoong kaugnayan o union kay Kristo. At dito sa passage natin ay nire-refute ni John yung mga early Gnostics, heresy. At sinasabi nila na okay lang na maintindihan mo ang Diyos, ang theology, pero hindi mo kailangan sumunod sa mga aral na ito. At ito yung nire-refute dito ni Apostle John. At itinatatag niya, sinasabi niya na ang totoong pananampalataya ay hindi hiwalay sa pamumuhay na banal katulad ng Panginoong Jesucristo. At dumiretso na tayo doon dahil nabasa na naman natin yung passage kanina. So si John ay sumulat sa iglesia na humaharap sa isang suliranin kung saan mayroong mga false teachers na nakakasama sila. At nililinaw niya rito na ang totoong mananampalataya at totoong Kristiyano ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. Malinaw yan doon sa binasa natin kaninang mga verses. At nagsimula yan doon sa sinabi ni John, sa statement niya na si Christ is the propitiation doon sa verse 2. No? At binigyan din niya rito na sila na mga nakakakilala sa Panginoong Jesucristo, sila na tunay na mayroong ugnayan kay Jesus ay sumusunod doon sa kanyang mga kautusan. Consistent yan doon sa teachings niya, doon sa John chapter 14 verse 15. Sabi niya doon, if you love me, you will keep my commandments. At yan sa John chapter 14 verse 15. At dun sa verse 3, malinaw yung sinabi ng Panginoong ng the Apostle John dito, sa pamamagitan nito natitiyak nating nakikilala natin siya kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. At yung pagsunod ay nagpapatunay lamang na kilala niya nga ang Panginoong Jesucristo. Kilala niya kung sino yung kanyang sinasampalatayanan. At nagbigay ng babala doon sa verse 4 na kung saan kung ikaw na inaangkin mo, nakilala mo si Jesus, pero dinidisregard mo yung kanyang mga kautusan, ay isa yang deception, isa yang pandaraya. Kinaangkin mo na kilala mo si Jesus, pero ang klase ng pamumuhay mo ay hiwalay doon sa kanyang mga ipinag-uutos. Warning yan dun sa verse 4. At pagdating sa verse 5, ay ina-affirm niya na ang pag-ibig ng isang tao sa Diyos ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagsunod, hindi perpektong pagsunod, pero sumusunod siya sa mga utos ng kanyang Panginoon. At dun sa verse 6 ay nag-provide siya ng ultimate standard. Sabi niya doon, mamuhay katulad ni Kristo. Walking as Christ walked. At nire-refute ng passage ito yung any notion of faith without obedience. At ipinapakita niya rito ang isang binagong buhay na nasa Panginoong Jesucristo ay may tanda ng totoong
disipulo. At nililinaw dito ni Apostle John na if we obey, our actions validate our confessions. Kung ano yung pinapahayag ng labi mo, kung sinasabi mong kilala mo si Jesus, Kristiyano ka, hindi ito hiwalay sa klase ng pamumuhay na meron ka. At kung hindi naman natin ginagawa yon, ipinapakita lamang nito na talagang hindi natin kilala si Jesus na ipinapahayag ng ating mga labi. So genuine discipleship, therefore, is measured not by words alone, but by a consistent lifestyle of obedience. Hindi sapat na pinapahayag lang ng labi mo na kilala mo si Jesus. Kaakibat nito ang pagsunod doon sa mga mandato niya, sa mga kautusan niya, sa kanyang mga salita. Kung kinikilala mo si Jesus bilang Panginoon, nagpapasakop ka sa kanyang pagiging Panginoon. At sa panahon natin ngayon, marami ang nag-aangkin ng pananampalataya, marami ang nagpo-profess that they are Christians, pero ipinapakita yon sa pamamagitan ng ebidensya ng pagsunod. Hindi sapat na angkinin mong mananampalataya ka, kahit sinong makatabi mo na hindi mo kasama sa loob ng iglesia, pag tinanong mo kung kilala nila si Jesus, sasabihin nila kilala nila si Jesus. Sa ibang relihiyon, kilala din nila si Jesus. Meron pang ibang relihiyon na iba ang tingin nila kay Jesus, pero kilala nila si Jesus. At maraming ganyan sa panahon natin ngayon. Pero yung salita ni John ay nagbibigay sa atin ng babala. True faith is not in words alone, but in a changed life. Hindi lang ito basta sinasabi, hindi lang basta ito isang teolohiya, ito ay may marka ng pagbabagong buhay bilang isang taong tunay na mayroong ugnayan kay Kristo. And the question before us is urgent. Ang buhay ba natin ay nagpapakita ng totoong nakikilala natin si Kristo o isa tayo doon sa mga nagpapahayag na kilala natin si Kristo pero hindi naman tayo talaga sumusunod sa mga mandato o mga kautusan ni Kristo. At yan yung gusto kong ibigay na mensahe ngayong hapon. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay pinatutunayan ng masayang pagsunod o nagagalak na pagsunod sa kanyang mga utos. True knowledge of God is proven by a life of joyful obedience to His commandments. Ito yung kagalakan ng isang mananampalataya. Ito ang kagalakan ng isang nagpapakilalang kilala niya si Jesus. Kung inaangkin mong kilala mo si Jesus, masaya ka doon sa mga kautusan na iniuutos niya sa iyo bilang isang mananampalataya. Ang totoong pananampalataya ay hindi lang nakaangkla doon sa profession, doon sa ipinapahayag ng labi mo, kundi pinapakita ito sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa kalooban ni Kristo. Kaya ang pag-ibig ng isang mananampalataya sa Diyos ay nakikita sa kanyang pagsunod sa kanyang Panginoon. Dito makikita natin at tinutuko niya ang isang totoong disipulo doon sa mga nagpapahayag lang ng kaniyang pananampalataya. At sa diwa ng mensahe natin, may dalawa tayong titingnan ngayong hapon. Una ay yung obedience confirms our knowledge of God. At pangalawa, walking as Christ walked defines true discipleship. May yung dalawang bagay na makikita natin sa mensahe natin. Ang ating pagsunod ay tumutukoy o nagpapakita ng tunay na kaalaman natin sa Diyos. The true knowledge of Christ is evidenced by obedience. Malinaw yung sinabi ni Apostle yan sa verse 4. Sabi niya doon, ang sino mga nagsasabing, kilala ko ang Diyos, subalit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay isang sinungaling. Wala sa taong iyon ang katotohanan. Kaya, madaling basahin ito, pero pag ninanamnam natin ito, ay isa itong pagsusuri sa mga sarili natin. Kung ipinapahayag ng Panginoong si Jesus, sumusunod ba ako sa kanyang mga utos? And this obedience is not a requirement for salvation, but a result of it. Hindi ka sumusunod upang maligtas. Sumusunod ka kay Jesus dahil ligtas ka na. Ginagawa mo na yung mga bagay na iniuutos mo ng may galak dahil sa tinamumong kaligtasan. Binibigyan din ni John dito na yung authentic faith is not measured by verbal confession but by tangible obedience to God's commandments. Nakikita, tangible na mga pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Yung the word know dito sa verse 3 ay nagpapakita lamang ng mas malalim na experiential knowledge. Hindi lang basta siya knowledge o karunungan.
Ito ay isang karanasan na natural na nararanasan ng isang mananampalataya. Hindi pwedeng theology lang, wala kang karanasan. Ito ay pareho na magkasama sa isang mananampalataya. At iyan ay nakikita sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Panginoong Hesukristo. At sinungaling, sabi doon ng text natin, kung sinasabi mong kilala mo ang Diyos, pero hindi ka naman nagpapailalim sa kanyang mga kautusan. At ito ay naka-align doon sa statement ni Christ nung nag-rebuke siya sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Sabi niya doon, marami ang mag-aangkin na siya ay kakilala, pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng mga kasamaan. Alam nyo dito, sa isang komentaryong nabasa ko, ang nire-refute dito ni John ay mga Gnostic claims na ang spiritual knowledge was sufficient apart from moral conduct. So okay lang na meron kang magandang theology, may kaalaman ka, hindi na kailangan yung pagsunod. Huwag mo nang itugma yung buhay mo dun sa paniniwala mo. At yung nire-refute dito ni John, nang sinulat niya yung 1 John chapter 2. Sa Greco-Roman culture, ang pag-claim ng divine knowledge often ignored ethical obligations. Ganyan yung nangyayari sa panahon nila. Pero ito yung binabago ni John. Sabi niya, hindi pwedeng yung pinapahayag mo ay hindi nakikita sa klase o paraan ng pamumuhay mo. Kaya ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ipinapakita sa buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Knowing God is not a claim, but a life of obedience. At kung meron tayong gagawing panuri, ay ito yon, yung salita ng Diyos mismo. Tayo ba ng mga nagpapahayag ng pananampalataya at nag-aangking mga mananampalataya ay merong totoong pag-ibig o kagalakan na sumunod sa mga kautusan ni Kristo? Ito ba ay pagsunod na iintindihan natin bilang mga tinubos na mga makasalanan na nagpapailalim sa pagkapanginoon ni Jesus, o nadadala lang tayo ng agos kasi ito yung nakasanayan natin? Hindi ito usapin ng ibang mga tao, usapin ito ng personal mong ugnayan sa Panginoong Hesukristo. And this point deepens the message by clarifying that an authentic relationship with God is verified through consistent lifestyle of obedience. Kung meron tayong sukatan kung sino ang tunay na mananampalataya, siya na sumusunod sa mga utos ni Jesus. Siya na bagamat gumagapang na sa hirap sa pagsunod sa pananampalataya, masasabi mo na siya ay sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Ito ay panawagan ng pagsusuri sa pananampalatayang inaangkin natin. Hindi lang ito usapin ng intelektual na kapasidad, kundi usapin ito ng pananampalataya na ipinapahayag ng ating mga labi. Madali sa panahon natin ngayon ang angkinin na ako ay isang Kristiyano. Madaling sabihin na ikaw ay mananampalataya pero dinisregard mo yung mga kautusan ni Jesus. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na mananampalataya ay kinakikitaan ng pagpapasakop sa mga katuruan ng Panginoong Hesukristo. Obedience should not be viewed as a burdensome, but as a joyful response to God's grace. Ito ay may kagalakan mong sinusunod, hindi isang pabigat sa iyo bilang mananampalataya. Church, it is a privilege, not a restriction. Pribilehiyo ito na ibinigay sa mga mananampalataya. Hindi ito restriction na para bang pag naging mananampalataya ka, pagka nagpailalim ka sa paghahari ni Jesus, ay hindi mo na magagawa. Hindi mo na mai-enjoy yung buhay mo. Hindi yan totoo. Yan ay kasinungalingan ng mundo. We must strive to obey not out of fear, but out of love. Sapagkat siya mismo ang nagsabi na He first loves us. Una niya tayong inibig, una niya tayong minahal. Kaya gawin mo itong panuri sa sarili mo, gawin mo itong panukat. Ito yung gawin mong pagnilayan. Ako ba na bilang miyembro ng isang iglesia, kamusta yung aking pagsunod sa mga mandato niya? Kamusta yung aking personal na pagpapasakop sa mga kautusan ni Jesus? Sinabi ni John Calvin, dun sa commentaries niya rito,
na true knowledge of God requires obedient living. Yung kanyang pag-aaral dito sa passage natin ay nagpapakita na ang totoong pananampalataya ay hindi lang sa salita o sa labi, kundi maging sa kanyang aksyon o sa kanyang mga ginagawa. Kung nabasa niyo na yung book ni John MacArthur, yung A Shame of the Gospel, isang libro na napakagandang basahin. Nagbigay siya doon ng warning patungkol sa mga mananampalataya. Ang sabi niya doon na mapanatili nila ang malinaw na pagsunod na tumutukoy sa paghihiwalay ng iglesia at ng mundo. Ibig sabihin, ang isang mananampalataya ay may kinakikitaan siya ng kakaibang klase ng pamumuhay na hindi katulad ng sa mundo. Pero pag ikaw ay namumuhay ng kapareho ng sa mundo, hindi ito distinction. Ito ay compromising. Kaya tayong bilang isang iglesia ay manindigan tayo na panindigan natin na ang totoong pagkadisipulo ay humihiwalay sa pagkompromiso ng Ebanghelyo. At yan yung hamon sa atin. Ipursige natin ang isang buhay na palaging nagpapakita ng tunay at sakripisyong pagsunod na tulad ni Kristo. Pursue a life that consistently embodies genuine, sacrificial, Christ-like obedience. If we claim to know Him but walk in rebellion, we prove ourselves false. Kasinungalingan yung pag-aangkin natin ng isang klaseng pananampalataya na hindi naman natin isinasabuhay. Huwag tayong tumulad sa mga nag-aangkin na kilala nila sa Jesus pero hindi nila isinasabuhay yung kanilang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Maaring natutuwa ka sa kwento ni Jesus, maaring namamangha ka sa mga milagrong ginawa ni Jesus, maaring kakaiba siya sa pandinig mo, maaring nagagandahan ka sa kanyang ginawa. Pero kung hindi ka mananampalataya kay Jesus, kung hindi ka susunod sa Kanya, kung hindi ka magpapailalim sa pamamahala at pagkapanginoon kay Jesus, walang saysay yung pagkilala mo kay Jesus. Hanggang pagkilala lang yan na walang pagpapasakop sa Kanyang pagkapanginoon. Kaya kung ikaw ay bisita namin na nasa ganitong estado, gawin mo itong panuri sa sarili mo. Huwag kang umasa sa pahayag lang ng iyong mga labi. Lumapit ka ng may tunay na pagkilala kay Jesus bilang makasalanan na kailangan mo siya bilang tagapagligtas. Ito yung dapat mong gawin. Huwag mo siyang gawing isang kwento lang. Huwag mo siyang gawing isang istorya lang na nakaraan. Kung ano si Jesus, siya pa rin hanggang sa ngayon at siya pa rin sa darating. Yan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At sa ating mga Kristiyano, ito ay panawagan sa atin na suriin natin ang ating mga pang-araw-araw na klase ng pagpili o pamumuhay. Dapat tanggihan natin ang klase ng pananampalataya na mga panlabas lang at muli nating suriin kung ang ating bang pagsunod sa Diyos ay pagsunod na napipilitan na lang at nawawala na yung kagalakan sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Si John Williams, sa isang kilalang missionary, noong 1800s. Siguro, sa inyo ay kaunti lang yung nakakakilala sa kanya. Pero isa siya sa pinaka-successful missionary. Pero noong 1839, sila ni yung kanyang kasama, si James Harris, ay pumunta sa isang lugar na kung saan dala-dala nila ang ebanghelyo. Ito yung New Hebrides yata yung tawag doon. Isang lugar na puro cannibal. Yun napuntahan nila. At ang intensyon nila ay walang iba. Ang intensyon nila ay dalhin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Pero doon sila pinatay sa pagtatangka nilang dalhin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kasi yun yung mandato na dalhin nila yung gospel. Sa kanilang pagbimisyon ay talaga namang kumakalat ang ebanghelyo. Pagdating sa lugar na ito yung kanilang huling lugar na kung saan sila ay nagmisyon pero sila ay pinatay. Dahil sa pagsunod nila sa Diyos. Pinakita nila dito na ang karunungan sa Diyos ay ipinapakita sa hindi natitinag nilang debosyon sa pagsunod sa mandato ni Jesus, kahit sa estado ng kanilang buhay. Pero hintayin pa ba natin dumating sa ganitong klaseng sitwasyon ng ating mga klaseng pagsunod sa Diyos? Magpapakain pa ba tayo sa mga cannibals para lang masabi natin na sumusunod ako sa Diyos? No.
yung mga duty natin, yung mga tungkulin natin bilang mga Kristiyano, minsan pa nga sumasablay tayo diyan. Kung ano pa minsan yung mas magaang sa atin, yun lang yung ginagawa natin. Kung ano lang yung convenient tayong sundin, yun lang yung ginagawa natin. Pero pag merong na nakapaloob na sakripisyo, mahirap na at mabigat sa atin, ayaw na natin. Ayaw natin ang sakripisyo sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Ang isang malusog na puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Ang isang puno ng mansanas ay kung walang bunga, wala siyang pakinabang. Katulad din yan ang klase ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Kung ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos, pero inaangkin mong ikaw ay mananampalataya ni Jesus, isang klaseng pananampalataya niya na nahungkag. Wala yang laman na klase ng pananampalataya. Kaya ang kailangan mong gawin ay lumuhod kay Jesus. Sariwain mo yung pananampalatayang ipinapahayag mo. Dito ka magsuri sa klase ng pananampalatayang ito na ang pamantayan ay ang Ibanghelyo. Hindi ang salita ng ibang tao, hindi ang mensahe ng kung sino, kundi ang mensahe mismo ng salita ng Diyos. Christians, let us not deceive ourselves. If we claim to know Christ, our lives must bear evidence. May ebidensya itong nakikita. Let obedience be our testimony. Ito yung maging testimonya, patotoo ng buhay natin. Pagsunod. Hindi perpektong pagsunod, pero nag-i-strive tayo to obey. Alam natin yan, na hindi madali. Alam natin na hindi magaang. Pero hayaan natin yung comfort ni Christ sa gospel niya. Yung magsindi ng init na yan sa ating mga puso. At kung totoo yan, sa una, totoo rin yan sa pangalawa, na ang paglakad ng katulad ng kay Kristo ay tumutukoy sa isang tunay na pagka-disipulo. Sabi dun sa verse 5 at saka dun sa 6, ngunit ang sino mang tumutupad sa salita ng Diyos, magiging ganap ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay matitiyak natin na tayo ay nasa Kanya. Ang sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay kung paano namuhay si Jesus. This sounds discipleship. Pagiging disipulo ng Panginoong Hesukristo. Yung 1 John chapter 2, verse 3 to 6, ay hindi lang basta ito instruction sa mga Kristiyano tungkol sa pagsunod. It also provides a clear model for discipleship. Kung meron kang tutularan, kung meron kang susundan, si Kristo. Ang Panginoong Hesukristo. Ang ganda ng pamantayan niya. Walking as Christ walk. Siya yung pamantayan natin. Siya yung standard natin. And this passage established that the true discipleship involves imitating Christ. Ang ginagaya mo ay hindi yung mga artista, hindi yung mga sikat na mga artista. Ang ginagaya mo ay si Kristo, hindi yung nandun sa mga TikTok. Si Kristo yung ginagaya mo. Siya yung nilireplika mo. Ang linaw ng text natin, kung inaangkin mong sa Diyos ka, ito ay incomplete without replicating Jesus' conduct. Alam niyo, salitang perfected dito, indicates ito ng pagiging maturity, kaganapan. At pagdating sa verse 6 ay panawagan na lumakad, mamuhay, umaksyon ng katulad ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya doon, whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Napansin yung salita dyan na word na abide. Ang implication nito is continuous dwelling. Hindi ito isang beses lang. Hindi ito nung unang naging Kristiyano ka lang. Ito ay tuloy-tuloy hanggang dumating si Jesus. Yun ang graduation. Pag dumating si Kristo. Hindi natatapos ang discipleship sa loob lang ng seminary. Ito ay hanggang dumating ang Panginoong Hesukristo. And this imitation is not about perfection but about earnest striving to display Christ's character.
may pagpupursige, na imodelo mo, ipakita mo kung ano ang pagkakakilala mo sa Panginoong Hesukristo. Hesukristo, ito ay imbitasyon sa mga mananampalataya na ikumpara natin yung klase ng mga aksyon natin sa mga halimbawang iniwan ng Panginoong Hesukristo. At tinitiyak natin na ang kanilang buhay o ang ating buhay ay nagpapatotoo ng isang tunay at buhay na klase ng pananampalataya. Alam mo kung merong isang makapangyarihang pang-evangelize sa mga hindi mananampalataya, ito yung patotoo natin bilang mga taong binago ng Panginoong Hesukristo. Isa yan sa mga tinitingnan nila. At yung pamantayan na yan ay humahamon sa atin ang pagsusuri sa ating commitment sa paglago sa kabanalan. Nagsisilbi rin itong practical guide sa pamumuhay natin bilang mga mananampalataya sa pang-araw-araw na bumumuhay natin. Kung estudyante ka na ikaw ay mananampalataya, ito yung pamantayan mo. Kung ikaw ay empleyado, ito yung pamantayan mo sa lugar na kung saan ka nagtatrabaho. Saan mang estado na kinalalagyan natin, ang pamantayan natin ay ang Ebanghelyo ni Jesus. Hindi tayo hihiwalay dun sa pamantayan na yan. Sa kaisipan ng mga Hudyo, nung sinabi niya ni John na walk, as Christ walk, ang ibig sabihin nito ay simbolo ng klase ng pamumuhay. Hindi ba sa lumakad ka lang? Hindi. Ito ay pamumuhay pang-araw-araw. Maging sa pinakamalaki o maliit mong desisyon, hindi mo iniiwanan yung pamantayan ng kasulatan. Ang tunay na pagkadisipulo ay nangangailangan ng aktibong pagsunod, hindi lang basta paniniwala na hiwalay sa buhay bilang isang tunay na disipulo. Kaya ang aral na makikita natin dito, ang pananampalataya ay ipinapakita sa pamamagitan ng buhay na ginagaya si Kristo. Faith is demonstrated by a life modeled after Christ. Isa yung pamantayan, isa yung gagayahin natin. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Kung gagayahin mo si Paul, si Apostle Paul, ginagaya niya rin si Kristo. Kaya ang mga mananampalataya ay hinihimok dito na i-evaluate natin kung yung ating bang mga conduct ay nagpapakita ng halimbawa ng Panginoong Hesukristo. This calls believers to pursue a disciplined, sacrificial lifestyle that counters societal norms. Madalas ang buhay natin ay sinusukat na lang sa pamantayan ng lipunan, hindi na sa pamantayan ng Ebanghelyo. Kaya maraming Kristiyano ang kanilang pamantayan ay hindi Ebanghelyo, kundi yung anong pamantayan ng lipunan. Kung ano yung sinasabi ng society. Kung ano yung sinasabi ng nasa paligid ko. Nakakalimutan niya bilang isang mananampalataya, ang dakila niyang pamantayan ay ang Ebanghelyo ni Jesus. At kung meron siyang halimbawang susundan, hindi yung ibang tao. Yes, meron sila mga good moral and right conduct. Totoo yun, maganda yun. Pero bilang isang Kristiyano, sabi ng text natin, walk as Christ walk. Si Kristo, yung ating dakilang halimbawang susundan. May mga estudyante tayo dito eh. May mga nag-aaral. Ang isang estudyante na hindi sumusunod sa kanyang teacher, sa mga instruction niya, ay hindi niya pwedeng angkinin na siya ay isang totoong estudyante o learner. And likewise, one who ignores Christ's commands cannot claim to be His disciple. Huwag mo angkinin na disipulo ka ni Jesus kung hindi ka naman sumusunod sa mga utos niya. Huwag mo angkinin na isa kang totoong Kristiyano kung hindi ka naman namumuhay batay doon sa pamantayang ibinigay niya sa salita niya. Maraming kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas, pero ayos siyang kilalanin bilang Panginoon. Gusto nilang maging tagapagligtas si Jesus, pero ayaw nilang maging Panginoon ng buhay nila. Ayaw nilang magpasakop sa paghahari ni Jesus. Hindi ganyan tayo tinawag bilang mga mananampalataya. At alam ko naiintindihan nyo ito. Tayo bilang mga nakipag-isa kay Jesus ay nagpapailalim sa kanyang pagka-Panginoon. Hindi lang siya basta tagapagligtas, kundi isa siyang Panginoon ng buhay natin. Kaya inuutusan niya. At siya ay nag-uutos bilang Panginoon, lumakad ka
bilang si Kristo ay halimbawa ng ating pananampalataya. Sabi ni John Owen, the Christian life is a constant battle against sin. Totoo yun. Ang Kristiyanong pamumuhay ay araw-araw at tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa kasalanan. And obedience is its sweetest victory. Pag nagtagumpay ka sa isang kasalanan na pinaglalabanan mo, ibig sabihin nun sumunod ka kay Hesukristo. Sa bawat tagumpay ng isang mananampalataya, yan ay pakikipaglaban sa kasalanan. Hindi ka sumusunod sa ibang tinig, sumusunod ka sa tinig ni Jesus. Binibigyan din dito ni John Owen na ang paglakad ng isang mananampalataya ay ginagayan niya ang halimbawa ng kanyang Panginoong Hesukristo. Kaya kung meron itong hamon sa iyo at sa akin, suriin mo kung ang iyong pagsunod ay tumutugma sa iyong pagbahayag ng pananampalataya bilang malinaw na tanda ng pagkadisipulo. Suriin mo, ang iyong bang pagsunod ay tumutugma sa sinasabi mo, sa ipinapahayag mong pananampalataya, dahil isa itong malinaw na tanda ng tunay na pagkadisipulo. Examine your obedience aligns with your profession of faith as the clear mark of genuine discipleship. Yung hamon na ito ay nag-iimbita sa atin to critically assess. Pag sinabi natin critically, binibigyan to ng panahon. Talagang uupuan mo to, critical. May critical kang assessment. Tumutugma ba yung buhay ko sa pananampalatayang sinasabi ko? Umaayon ba yung aking mga pagsunod sa pananampalatayang sinasabi ko? Just want to clear myself. Sinabi sa scripture, if you confess, totoo yun. Pero yung confession natin hindi nagtatapos doon. Kailangan makita yan sa pagsunod doon sa ating ikino-confess bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Kine-question nito yung disparity between our declared beliefs doon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And it demands honest self-reflection. At kung kailangan ito ng honest reflection, kailangan ito ng kahangdaan ng pag-correct. Handa kang maituwid sa kung saan merong mali, if necessary. Kung kinakailangan merong ituwid, may kagalakan kang magpailalim sa pagtutuwid na yan ng Ebanghelyo ni Jesus. Para yan sa iyo, para yan sa kabutihan ng mga Kristiyano. Alam nyo, maraming humahanga kay Jesus, pero hindi sumusunod sa Kanya. Ang totoong pagiging disipulo ay nangangailangan ng pagsunod sa Kanyang mga mandato. Tanong ko sa inyo ngayon ay, will you take up His call to obedience? Handa ka bang tumugon sa panawagan ng Panginoong Hesukristo na sumunod sa Kanyang mga mandato? Tandaan natin ang ating mga actions confirm our profession of faith. Our actions confirm our profession of faith. That's why true knowledge of God is proven by a life marked by joyful obedience and a walk that imitates Christ. May gala ka bang sumusunod sa Ebanghelyo ni Jesus? Nagagala ka pa ba sa mga mandato ng Panginoong Hesukristo? Burdensome na ba sa'yo yung pagsunod sa mga utos niya? Nagiging pabigat na ba ang gospel sa'yo? Baliktarin natin yung tanong. Naging pabigat ba si Jesus? Naging pabigat ba kay Jesus nung siya ay nagpunta sa krus ng Kalbaryo para lang iligtas ka na bilang isang makasalanan? Kaya sa mga bisita natin ngayon, kung wala pa kayo sa Panginoong Hesukristo, gawin niyo itong panuri sa mga sarili ninyo. Huwag kang manatili doon sa estado na sapat mo nang kilala lang si Jesus. Huwag kang manatili doon sa estado na sapat ka lang dumadalo sa pananambahan linggo-linggo. Magdesisyon ka ngayon na. Magsisi ka sa mga kasalanan mo, yumakap ka kay Jesus, lumapit ka kay Jesus. At ang pagsunod kay Jesus
Ang pagkilala kay Jesus ay pagsunod sa mga utos niya. At ang utos niya ay mapabilang ka sa isang iglesia na kung saan si Jesus ang Panginoon at siya ang naghahari. Sa pagtatapos natin, obedience is the test of genuine fellowship with Christ. Ito ay panukat ng totoo nating pakikisama, union kay Kristo. Let us examine our hearts. Suriin natin yung mga sarili natin. Yung ating mga paglakad ay nagmamatch dun sa ating confession. Nawa ay makasumpong tayo ng assurance, hindi sa salita, but in a life transformed and conformed to Christ. Kanina kinanta natin yung trust and obey. Trust and obey, for there's no other way. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey. Kung gusto mo maging masaya kay Jesus, sumunod ka kay Jesus. Sumunod ka sa mga kautusan niya. Let our lives be a reflection of our fellowship with Christ through joyful obedience. Maging kagalakan sa atin at hindi pabigat ang mga kautusan ni Jesus gayang nabasa natin sa mga talata natin. Ang ganda ng sinabi na dyan, binigyan niya ng introduction na si Kristo, yung nagkaligtasan natin, siya yun. Ibinabalik niya kay Kristo. At kung nakikilala mo yon, kung naiintindihan mo yon na siya ay tagapagligtas, yun yung binaybay natin, 3-6. Sumunod ka sa mga utos niya. Kung kilala mo siya, sumunod ka sa mga pamantayan niya. Ang buhay ng isang mananampalataya ay umiikot, umiinog sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Manaming Diyos, maraming salamat sa hapon na ito. Nawa po ay suriin namin ang aming mga sarili sa pamantayan ng salita niyo. Kung ipinapahayag ng aming mga labi na kami ay mga mananampalataya ni Jesus, nawa po ibigyan mo kami ng lakas na sumunod sa iyo. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan o mga pagdadahilan upang tanggihan namin ang mabigat o may sakripisyong pagsunod sa iyo. Dalangin ko ang banal na Espiritu ay patuloy na imulat ang aming mga pangunawa tungkol sa aming pagkakakilanlan bilang mga mananampalataya. Hindi ito sa pangalan ng iglesia, hindi ito sa pangalan ng samahan, kundi ito ay sa ugnayan naming tunay sa Panginoong Hesukristo. Dalangin ko, O Diyos, na imulat mo ang aming mga puso at isipan sa kagandahan ng pagiging disipulo at sa pagiging kahandaan sa pagsunod sa aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan, tulungan mo kami sa aming mga pagbagsak, O Diyos. Makita namin ang kagandahan ni Jesus sa pamamagitan ng iyong ebanghelyo. Nawa po ay huwag maging mabigat sa amin ang mga kautusan mo, kundi maging kagalakan ito sa bawat pagsunod namin. Makita namin na ang paghihirap na dinaranas namin ngayon sa aming pananampalataya ay iyong papalitan ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo sa iyong muling pagbabalik. Kaya dalangin ko, O Diyos, sa aming mga nanghihinang pananampalataya ay masariwa namin ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa assurance na meron kami sa pamamagitan ng iyong ebanghelyo. Wala kaming pwedeng sundan na pamantayan, kundi ang kasulatan lamang. Kaya turuan mo kami, O Diyos, na itingin namin ang aming mga mata sa Panginoong Hesukristo. Dalangin ko, O Diyos, na hawakan mo ang aming mga kamay at patuloy mo kaming dalhin sa kaganapan ng pananampalataya. Salamat po, Ama. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.